Ang kasamaan ay isinilang dahil sa pag-abuso sa kalayaan at sa pagtalikod sa pagmamahal. Naparito si Jesus upang ibalik tayo sa malayang pagmamahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mula roon si Jesus ay nagpunta sa Capernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. May isang lalaki noon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Subalit sinaway siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa taong iyan." At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, lumabas ang demonyo sa kanya nang hindi siya sinasaktan. Namangha ang lahat ng nakasaksi kaya't nasabi nila sa isa't isa, "Ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita." Nauutusan niyang lumayas ang masasamang espiritu at lumalayas naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay evil. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, ay muli ko kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media para tayo sama-sama maging media evangelizers at online missionaries. Nagpapalaganap ng salita ng Diyos, lalo na sa mundo ng social media. Mga kapatid, ang tanong natin madalas, why is there evil in the world? Yung evil, yung kasamaan, bakit meron sa mundo? At yan ay sinagot na ng Panginoon sa ating gospel several times. Lalong-lalo na yung parable na kung saan ang tanong nila, di ba, magandang binhi lang naman ang itinanim. Bakit nagkaroon ng damo? Sabi ng Panginoon, kasi merong kalaban na nagpunla ng damo, ng masasamang damo. Hayaan nating lumago ito at hintayin natin ang panahon ng anihan. And that's the question. Why is there evil in the world? Yan din yung tanong ng mga Israelite people, and that's why we have the book of Genesis, na kung saan is not only the origin or the beginning of things from the perspective of the faith, kundi makita rin kung paanong ang kasamaan ay pumasok sa mundo. Evil. Evil in the world. At yung evil na yon, sabi nga is the opposite of live, no? Evil and then live. Para bang ito yung kabaliktaran ng buhay is evil. Kaya nga mga kapatid, ano bang ibig sabihin nito? Ano yung evil? Ano yung kasamaan? Bakit may kasamaan sa mundo? It is because of the abuse of freedom. Nakita na po natin yan sa kwento sa Book of Genesis wherein itong freedom na ito na supposedly must be directed to do God's will, freedom to love, freedom to do good, pero it was corrupted by the evil one. Mga kapatid, tignan natin yung ating mga sarili. Malaya tayo. Pero most of the time, saan natin ginagamit yung ating kalayaan? Supposedly, freedom is a gift of God. Pero madalas, ginagamit natin yung kalayaan na yon sa pagtalikod at pagsuway sa Diyos. So, instead of becoming a blessing or a gift, it becomes a curse, sumpa, dahil sa mali nating paggamit ng kalayaan. Dito sa ating gospel ngayong araw na ito,
narinig natin yung kwento because Jesus, yesterday, our gospel, tells us na siya'y itinaboy sa Nazareth dahil hindi niya paggawa ng miracle doon. Dahil sa frustration ng mga tao, disappointments, siya'y pumunta sa Capernaum. And on the Sabbath day, nagpagaling si Jesus ng isang lalaking sinasaniban ng masamang espiritu. At sabi ng masamang espiritu, ano ang gagawin mo sa amin? Jesus, we know who you are. Alam ko kung sino ka, alam namin kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Narito ka ba para puksain kami? Maganda yung sinabi ng demonyo na yun, na sumasanib doon sa lalaking yun. And totoo naman, alam ng demonyo na kayang puksain ni Jesus ang masasamang espiritu at ang kasamaan sa mundo. Pero, bakit hindi kaya ginawa ng Diyos? Bakit hindi nila niya burahin yung evil in the world? Mga kapatid, because evil, as a result of the misuse of freedom, is in each and every one of us. Nasa puso natin yun eh. That good and evil is in our heart. Nasa puso mo. May kasamaan, may kabutihan dyan sa puso mo. Kaya nga, naparito si Jesus para puksain ang kasamaan sa mundo. Ang kasamaan sa puso ng tao. Paano? Kaya nga, He established the kingdom of God. And what is that kingdom? It's a kingdom of love. It is about God. Yung paghahari ng Diyos sa puso natin, sa buhay natin. And if, because of the misuse of freedom, nagkaroon ng evil in the world, gagamitin ng Diyos, ibabalik tayo ng Diyos sa tamang kahulugan, tamang pangunawa, tamang paggamit ng kalayaan para bumalik tayo sa Kanya. Bumalik tayo sa pagmamahal, bumalik tayo sa Diyos. And we need that freedom. Again, hindi tayo pipilitin, hindi mamanipulahin ng Diyos, but He will respect our freedom na tayo ay kusa na magbalik sa Kanya. Mga kapatid, it is an invitation for us. Paanyaya sa ating lahat, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan because evil possession is removing that freedom. Kapag tayo ay napagharian ng kasamaan, sisirain nito, wawasakin nito, i-distort nito, ikukurap nito yung ating freedom at gagamitin para sa pagtalikod sa Diyos. But Jesus came into this world to establish the kingdom of God. And that will be established in freedom as well. Yung malayang pagmamahal, yung malayang pagpili sa Diyos, yung malayang pagtalikod sa kasamaan, at malayang pagpili muli sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, we need the grace of God para araw-araw nating piliin ang Diyos. Piliing magmahal, piliing maging mabuti sa kabila ng lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bagamat mayroong kasamaan sa mundo, tulungan mo kami ng iyong mga biyaya upang piliin pa rin ang kabutihan. Piliin pa rin magmahal. Piliin ka pa rin sa kabila ng lahat. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.